Ayan guys, so doon tayo pupunta kay Abraham Lincoln. Tapos ito guys, reflecting pool. So kasi nandito ito nga yung pinanggalingan natin. Ito ang Washington Monument. So nagre-reflect yan nagre-reflect yan dito sa reflecting pool. So may mga turista dito. Ayan, nagpapapicture. So tara, diretso tayo pag ganun. Mahabang stretch to. Yan, nakikita nyo yung mga bibe, yung mga lumilipad kanina. Mga nagrereklamo, pakagutom na. Tapos guys, kung hindi ako nagkakamali, ito, di ba nakikita nyo kalbo yung mga puno? Parang ako lang. Alam ko, ano rin to cherry blossom to Malalaman natin. Kasi pagka nagpupunta ako nun sa cherry blossom sa may tidal basin, dito yung banda Dito or dito? Dito banda. Yan. Yun yung isa must-see season dito sa DC. So malalaman natin pagdating ng spring. Yan. Magandang pagmasdan ng cherry blossom guys. Parang isa yun talaga sa mga pinupunta ng mga turista kahit sa ibang state. Kasi nga ang ganda ng flower. Tapos sa afternoon magfe-fade na yung flower, magiging parang puno na siya. Parang ang pagkakaalam ko sa story niyan, parang binigay yata sa American president ng Japan siguro nung tapos na yung war. Parang peaceful gift siguro. Kaya maraming cherry blossoms doon din sa bandang yan. So tara, diretso lang tayo. Hingin sa mga bibi. Pero sige, magkwentuhan muna tayo. Yan, kwentuhan muna tayo. I-share ko lang kasi nga nakapag-unlock na naman tayo ng isang achievement. Kasi nga nakuha ko na yung aking driver's license. Yan, Washington DC driver's license. And masasabi ko siyang isa sa mga parang achievement nga natin dahil mahirap kumuha ng lisensya. Teka lang guys Ayan yung mga bibi napakain, nagugutom na, buti pa sila Yan, so tara, diretso lang tayo pag bisitahin lang natin si Papang. Ayan, parang species yata to ng duck itong puti. Ang bibi ba nakakalipad? Pero kasi lumilipad tong puti, pero itong mga itim parang hindi. Yan. Ganda, no? Nagugutom na. Yan. Okay, so going back, nakuha ko na kasi yung aking DC driver's license. Kasi, nung mahirap kasi kumuha, sa totoo lang, maproseso, maraming requirements na kailangan, and meron nga kasi doon na parang may mag-a-assess ng paper mo, okay sa kanya, tapos pagpunta mo naman sa kabila, hindi okay sa kanya. So you have to have another document or kailangan meron kang i-provide something para ma-supplement yung pag-process ng license mo. So masyado siyang maproseso sa totoo lang. Bukod pa sa exam. Yan, may exam kasi. So ang exam is para kang nag-board sa PRC. Oh no! Medyo may kahirapan siya guys actually kasi iba ang system nila dito. Of course, yung kanilang measurement iba, from kilometer going to mile, meters to feet, ganon. Temperature nga dito Fahrenheit So yung ganong system kailangan i-adapt mo. Tapos iba yung paano ko ba i-distinguish. Yung exam kasi is 30 items. So parang ang passing rate is 24. Parang 6 mistakes ka lang dapat. So may mga tanong kasi doon na parang kakaiba. Of course, kasi nga pag snow, anong gagawin mo? May mga ganong tanong. Tapos yung mga sign nila dito, yung mga signs nila parang naka-shape lang. Ganon. Kunyari, may shape na below, ganon ibig sabihin nun. Walang naka-illustrate, walang color, yung ganon. So, kailangan mo talagang pag-aralan. Meron naman silang manual na babasahin. It's a 120 pages na manual
na makikita rin naman sa website. Pero syempre hindi ko nga makabisado halos lahat yun eh. Pero luckily, sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, nakapasa nga, 2 lang ang mali ko. Eh, pwede ko pagmalaki yun kasi nung time na nag-aaral pa ako, pasang awa, okay lang sa akin. Mga kalokohan nung college yan, sila Yui, Oy, sila AI, yung mga classmates ko sa Singapore, sa UK, sa Ireland, yan, alam na yung mga yan, yung mga yung mga modus sa kopyahan. Okay, so going back, so ayun, ganun siya kahirap, tas sa computer ka mag-e-exam eh mahirap sa totoo lang, o hindi ka magre-review kasi meron din doon tungkol sa mga streetcar. Alam niyo ba yung streetcar? Yung parang para siyang train na nasa gitna ng streetcar ang tawag doon eh. Yun, may tungkol doon eh, wala namang ganun sa Pilipinas. So yun, mag-a-adjust ka talaga, pero siguro kung pag-aaralan mabuti, makakapasa naman. Kasi meron namang parang retake eh. Dito sa DC, I don't know sa ibang state dito sa DC, hanggang 6 takes ka lang. Pag naka-6 hindi ka pa nakapasa, kailangan mong mag-enroll sa driving school. Yun. Tapos, hindi ka rin basta-basta pwede kumuha na, kunyari, kasi on the spot, malalaman mo kung pasado ka eh. Kung bagsak ka, parang the next day kukuha ka na kaagad, hindi gano'n. Parang you have to wait for like 72 hours bago ka kumuha ng exam. So yun, so at least nakatapos na, and susunod bibili tayo ng aeroplano. Yan ang aeroplano. Bibili tayo ng aeroplano, yan, makapag-unlock na naman tayo. So pag-pray natin yan. So tara guys, diretso lang tayo doon pag ganun. Ayan guys, so nandito na tayo sa sa Greece. Kay Papang Abraham Lincoln. Para siyang yung sa Mount Olympus sa Greece, yung parang ganyan. Tama ba ako? Tama naman siguro, no? Pero I wonder kasi ngayon ko lang napansin na meron pala mga nakasulat doon sa taas. Yan, may nakasulat. Kung mabasahin natin, Arkansas, Michigan, Florida, Texas, Iowa, Wisconsin, California, Minnesota, Oregon, Kansas, West Virginia, Nevada, Nebraska, Colorado, North Dakota. Tapos Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, North Carolina, hindi ko mabasa tong isa, Virginia, saka New Jersey. Yan. So I don't know kung anong significance yan, or baka part yan ng 13 colonies. So hindi ko alam. So tara, kung mapapansin nyo, merong ginagawa dito, construction. So diretso lang tayo, magbigay-pugay tayo kay Papa. Ayan guys, so nandito na tayo sa loob, magbibigay-pugay kay Papang Abraham Lincoln. Kung mababasa nyo, nakalagay, in this temple as in the hearts of the people. Taas ko lang yan. In this temple as in the hearts of the people for whom he saved the Union, the memory of Abraham Lincoln is set rich forever. Wow, sana all. So, daming turista guys. Ayan, no? Ito yung kabuuan niya. Ayan. Ikot ko lang ikot ko lang. Yan. So actually dito sa left wing, puntahan natin dyan. May nakasulat dyan saka para makita rin natin. Ayan guys, so may nakalagay dyan na statement. Hindi na natin basahin. Hindi na makita masyado. So ito na lang, pakita na lang natin ito. Parang may painting, may angel sa gitna. Ayan. Yan siya. So of course, yung dalawang agila. Ang symbol kasi ng US is yung bald eagle. Yun yung I think kanilang national bird.
So dito siya, ito, si Papang. Yan. Kasi si Abraham Lincoln, kung hindi ako nagkakamali, parang tinawag siyang the father of all the nation dito sa US. So, diretso tayo pag ano. Yan siya, guys. Yan. So, maraming nagpupunta turista dito. So, nandito tayo sa parang right side yata to. Ito kasi si Papang. Yan. Yan na siya, guys. So, pagka nagawi kayo dito sa DC, yan, punta kayo dito, kontakin nyo lang ako. Pwede ako maging personal tour guide. So, yan. So, tara, diretso tayo doon, labas tayo.